natin na nabanggit po natin that theology, one, ito po yung God in His revelation. Okay, that we studied last week that theology is considered the queen of the sciences, because it is the science of God and His works. Okay? At natutunan po natin last week na ang theology derived from two Greek words, ang theos at logos. Okay? And pakikuhan nga, Pastor Hope, yung PowerPoint, please. Para makita muli. So, theos, God. Ang logos, word or discourse or doctrine. So, and then theology is used in a narrow and also a broad sense. So, ang narrow sense, yun po yung about God, the doctrine of God. Okay? And the broad sense, okay, ito po yung nababanggit dito patungkol po sa katuruan with regards to our God, who is God, what is God, and how He deals Himself, okay, to His creation, to the universe. So it is the study of God in His dealings or relations to this universe. So makita po natin dyan that the study of God is of very importance. For God is man's highest good. He is the source of life and substance. So dyan po natin makikita. Next slide, Pastor Hope, please. Okay, next. Okay, nandyan po, theology derived from two Greek words, theos and logos. Theos, God, logos, words, discourse, and doctrine. Okay. Theology is used in a narrow and also a broad sense. So makita po natin ang narrow ay it's the doctrine about God Himself. And the broad sense is God in relation to His creation. Okay? Next slide po. And then, makita po natin dito, why do we describe theology as a science? Okay? So, ang science is the systematic and logical arrangement of the facts. So, yung pag-aaral po natin ng Biblia or about God, titingnan po natin yung sinabi ng Biblia na ayon sa Biblia patungkol po sa Kanya. So, theology is called science because it consists of facts relating to God and divine things presented in an orderly and logical manner. Okay? So, what is the connection between theology and religion? So, napag-aralan po natin last meeting na ang religion ay ito po yung mga ginawa at activities na ginagawa hanggang ngayon ng mga tao para magkaroon ng koneksyon sa Panginoong Diyos o doon sa kanilang relasyon. And then ang theology, ito po yung kaalaman or knowledge about God. So ang connection ng religion at theology ay religion is the practice while theology is the knowledge of God. Okay, and religion and theology should go
together in a balanced experience. Okay, so next slide, please. Sige pa po. Next slide, Pastor Hope. Okay, next slide. So the value, necessity of theology or doctrine. So napag-aralan po natin last meeting na ang intellect ng tao ay instinct sa kanya. Okay? Na mag-isip, malaman patungkol sa Diyos. So the organizing instinct of the intellect. And number 2, Pastor Hope, the rampant character of the unbelief of this age. So matindi na po yung ating henerasyon ngayon, lalong-lalo na sa AI, sa technology, sa ating mga hinahawakang gadgets everyday. Napakarami nating nakikita sa wall, okay, sa internet, na yung pagtaas ng unbelief ng mga tao patungkol sa Diyos. At tumataas na rin dahil doon, tumataas po yung humanistic view and reasons, okay? At napakalayo na po doon sa katotohanan. So that's why we need to study theology. And yun nga, the danger that threatens the church today is philosophy. Okay? And our age is saturated with atheism, agnosticism, pantheism, and Unitarianism. And all levels of life are permeated with unbelief. Okay, by the political, commercial, educational, or the character, kapatid, ay hindi po nailagay sa isang book lamang yung dapat nating malaman. Okay? Kundi po from Genesis to Revelation, may mga connections po ang lahat ng mga bersikulo doon at mga stories. Okay? Kaya yung katangian or nature ng scripture ay palibhasa. Ang sumulat ng books of the Bible, okay, the 66 books of the Bible, ay sinulat po ng 40 different writers in their own situations, in their own context. At may kanya-kanya po silang mga views, and that's why we need to construct them into a logical and harmonious system. So next slide, Pastor Hope. Number 3. And number 4 na po tayo, number 4. Okay. Next slide. To have a full development of Christian character. So why we need to study God in His revelation to us, in His relation in dealing with us, sapagkat as Christians, ito po ay makakatulong po sa ating paniniwala at sa ating buhay, okay, on how we reflect our lives. Okay, so theology does not only teach us what kind of life we should live, but also inspires us to live such life. So what we believe has an effect on character and conduct. Number 4 po tayo, Pastor Hope. Number 5 tayo. Let's go to number 5. So doctrinal knowledge is a safeguard against error. So yung pagkakaroon natin ng karunungan at kaalaman ay will guard us against error, sapagkat isa sa mga napakatinding nangyayari ngayon sa buong mundo ay itong ignorance. Okay? Yung walang kaalaman, karunungan, or wala man lang kamuwang-muwang doon sa patungkol sa Diyos at sa kanyang salita. So Bible doctrine exposes false
notions about God and His ways. Okay? Number 6, the conditions for effective Christian service. So believers who are thoroughly educated or indoctrinated with the Word of God will become effective Christian workers and devoted defenders of the faith. So there are divisions of theology. Okay, divisions of theology. Next slide, please. Exegetical theology. Okay, ito po yung we need to draw out from the truth. Okay, doon po sa konteksto ng Hebrew and Greek, or doon sa kanilang kostumbre, doon sa kanilang kultura, doon sa kanilang mga practices during that time. So to find out and learn with certainty the true meaning of the scriptures. For example, yung Old Testament tabernacle setting, okay? So, yun po, exegetical, makita po natin. Dito, it includes the study of biblical languages, biblical archaeology, biblical introduction, biblical hermeneutics, and biblical theology. So, anyway, you have subject hermeneutics, kapatid. And then, number 2, historical theology. Of course, it traces the history of God's people in the Bible and of the church since the time of Christ. Number 3, dogmatic theology. Okay, ito po yung study of fundamentals of the faith as set forth in church creeds. Biblical theology traces the progress of truths, okay, through the several books of the Bible and describes the manner in which each writer presents the important doctrines. And then systematic theology. Okay? So ito po ang pagsasaayos ng lahat ng mga sinabi ng salita ng Diyos. Okay? And then practical theology, ito po yung application ng ating karunungan at kaalaman na natutunan mula sa salita ng Diyos. Okay? Let's go to our new PowerPoint this evening. At ito po yung bago po in Genesis chapter 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Sabi po doon. So, makita po natin na yung Bible, okay, the Bible itself ay talagang binigyan ng napakalaking emphasis ang God. Okay? Talagang inuna niyang binanggit ang patungkol sa Diyos at ang ginawa ng Panginoong Diyos. So makita po natin dito that we live in a universe whose vastness, okay, presume a mighty maker in whose beauty, design, and order point to a wise lawgiver. So, kaya sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? Pero may tanong po dito, but who made the maker? Okay? Sino bang gumawa sa Diyos? Wala. Then we can keep going back from cause to effect. Okay? So, as we cannot go back forever without admitting a forever being. That forever being is God. So the eternal one, the cause and source of every good thing which exists. So makita po natin dito, doon sa katanungan na sino ang gumawa ng tagagawa ng mga nagawa na ngayon. Okay? But who made the maker? So as we go back, okay, tingnan po natin ang salita ng Diyos. So makita po natin dito na meron talagang forever being
So because in the beginning God created. So before the beginning of the creation, nandun na po ang creator. Okay? So and next slide, the existence of God. So yung sinabi ng Genesis 1:1, in the beginning God. So nandun na po, nag-exist na po ang Diyos. So faith is necessary to affirm His existence. He that cometh to God must believe that He is. So kung ang ating human intellect or human reasoning ang ating gagamitin, hindi po sapat at hindi kayang matarok ang existence ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po ng Biblia in Hebrews 11:6, that faith is necessary. He that cometh to God must believe that He is. So, what we have today sa ating buhay bilang mananampalataya, kaya tayo po ay naglilingkod sa Diyos, bagamat hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan, it is by faith. Okay? So, the sublime opening of the scripture announces the fact of God and His existence. Kaya sabi doon, in the beginning, God. So, yung sinabi ko kanina, binigyan ng matinding pagpapahalaga yung Diyos sa pagbubukas ng scripture. So sa Psalms 14 verse 1, Psalms 14 verse 1 sabi doon, the fool hath said in his heart that there is no God. So marami pong ganyan ngayon. Okay? Ang mga baliw daw ay nagsasabi sa kanilang mga puso, walang Diyos. So indicates not a disbelief in the existence, but rather in the active interest of God in the affairs of men. So yung sinabi ng Psalms 14 verse 1, kasi kahit si Satanas, alam niya may Diyos. Pero hindi po siya, after the fall, yung kanyang paniniwala tungkol sa Diyos, na may Diyos na totoo ay nawala sa kanya. Kaya nagkaroon po ng disbelief. Hanggang ngayon, yun po yung kanyang ini-inculcate sa mga isipan at buhay ng maraming tao, yung disbelief. Na may Diyos. Lahat ng tao, tatanungin natin ngayon, lahat ng tao na makapagsasalita, if we ask them, they would answer us, they know there is God. Pero marami ang hindi naniniwala sa kanyang activity, sa kanyang ugnayan, sa kanyang nilikha. Kaya sa Job chapter 22 verses 12 to 14, meron bang Bible dyan sa tabi ninyo? Pakibasa nga po. Job 22 verse 12 to 14. Kung sino po ang merong Bible dyan sa kanyang tabi, would you please open in Job chapter 22 verses 12 to 14 and read it. 12 to 14. Sige po, sino po yung nauna? Pastor Sandy? Dito po sa Job 22, 12 to 14. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan at ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahatulan pagkat sa ulap siya'y natatakpan. Akala mo'y dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya. Okay, thank you very much. So,
yan po yung mindset ng mga sinabi ng Psalms 14 verse 1. Okay? Na ang Diyos walang active interest sa kanyang nilikha sapagkat nga yung kaulapan, yung the clouds ay napakalayo. Okay? At naging kumbaga hadlang, and the distance, okay, ay napakalayo. Ang sabi ng Psalms 14 verse 1 na mga klaseng tao na nabanggit dito. Okay, so indicates not a disbelief in the existence but rather in the active interest of God in the affairs of men. So his existence proven. Next slide po. Okay. Ang kailangan ay lahat ng mga kagaya natin ay dapat ma-convince. Okay? To convince genuine seekers after God. His existence proven, okay, to convince genuine seekers after God. To strengthen the faith of those who already believe. Okay? Ito po yung napakalaga. Yung pagtitiwala po natin na siya po ay nandyan, buhay na Diyos, at meron po siyang ugnayan sa atin. So, ay talagang magkakaroon po tayo ng totoo, okay, na pakikipag-niig sa ating Panginoong Diyos. So, to strengthen the faith of those who already believe. Okay, sapagkat naniniwala tayo na may Diyos, ay makakatulong po ito ng malaki na yung ating pananampalataya ay lalo pang tumatag. Bagamat minsan dumadating po yung pagdududa sa kanyang mga gawa. Di ba? Naranasan natin yon. Lalong-lalo na kung may matinding pagsubok sa ating buhay, ay yung ating paniniwala na may Diyos na nangako at kanyang tutuparin yung kanyang mga pangako ay parabagang naapektuhan po yung ating pananampalataya pagdating sa mga matitinding pagsubok sa buhay. But then, because we believe there is God, and our God is not a liar, our God is promise-keeping God, ay patuloy pa rin tumatatag yung ating pananampalataya. So to enrich our knowledge of the nature of God. Okay? So we need to study this subject para lalo pa na tayo po ay magkakaroon ng kaalaman sa katangian ng Diyos. Okay? For what greater object of thought and study exists than He. Okay? So, number one, na makita po natin dito of His existence, universal belief that God exists. So, sabi ko nga kanina, lahat ng bansa, lahat ng sansinukob ay may paniniwala na may Diyos na nag-i-exist. Okay? So, men everywhere believes in the existence of a supreme being or beings to whom He is morally responsible and to whom propitiation needs to be made. So, ganyan po ang mga tao. Kung hindi man ang Diyos natin ang kanilang pinaniniwalaan, meron silang pinaniniwalaang ibang Diyos. Okay? Di ba sa ating konteksto ngayon dito sa ating mundo, may mga naniniwala na yung mga anito, yung mga Diyos sa bundok, may Diyos sa kahoy, may Diyos sa tubig, may Diyos sa lupa, etc. Okay? So, ganyan ngayon ang ating mundo. So, we need to study about God in His revelation sapagkat
universally, naniniwala ang lahat. Pero hindi lahat ng kanilang pinaniniwala ang Diyos ay pare-pareho. Kaya nga in the book of Psalms, nabanggit doon na may mga taong nagtitiwala sa isang Diyos na may kamay, hindi naman nakakagalaw, hindi naman nakakatulong, mayroong mata, hindi naman nakakakita, merong paa, hindi nakakalakad, merong ilong, hindi nakakaamoy. Okay? So, ganon. Okay? And then, sa ating henerasyon ngayon, sabi ko last meeting na yung pong belief on Satan, yung Satanism ay tumitindi. Okay? So they believe in Satan as their God. Okay? So universal belief that God exists. Number two, the argument from cause, okay, or cosmological. The Greek word cosmos meaning world. When we see a thing, we naturally ask for the cause of that thing. So in Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So cosmological. Okay? Kung makita po natin, mapasyalan natin ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalong-lalo na tayong mga taga-Pilipinas. Okay? May mga napansin po tayo. Okay? Doon sa pagkagawa, may bundok, okay, may dagat, and then iba't ibang uri ng kahoy, everything that we see, everything that we could touch. Okay, dito po sa mundo, okay, natural kapatid na meron pong gumawa nito. And of course, in Genesis 1:1, talagang sinabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. So isang patunay na mayroong Diyos ay yung ating tinitirhan na mundo na siyang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Okay, number 3, the argument from design. Okay, this is teleological argument. Teleological argument, teleos meaning design or purpose. Okay, the design evident in the universe points to a supreme mind. So design and beauty are evident in the universe. Therefore, the universe is the work of a designer of sufficient intelligence and wisdom to account for them. So, may design. So, may designer. So, kita po natin, hindi po kapatagan lahat ang mundo. Okay? May bundok, may dagat, mayroong pong ulo, okay? Mayroong klase-klaseng design ng dahon, hugis ng dahon, di ba? Mayroong design na napakatayog na kahoy, pero ang liliit ng bunga. Meron namang isang tanim na gumagapang lang, pero ang laki ng bunga. Okay? So, ganyan kapatid. Mayroong designer. So, sa atin na lang mga tao dito sa mundo, dito sa Pilipinas, I think there are 120 million Filipinos now na sa ating population dito sa Pilipinas. Kahit pagtabi-tabihin natin lahat ng 120 million, hindi pareho ang hugis ng mukha. Okay? Hindi pareho ang hugis ng ilong. Okay? Hindi pareho ang hugis ng katawan. Okay? Because every one of us is unique na ginawa ng Diyos, wonderfully and fearfully made by God, sabi ng Book of Psalms, because meron pong Diyos na good designer. Kaya yan ang tinatawag na teleological argument, the argument from design. Okay. So number 4, the argument from being ontological.
The argument from being. Okay? Man has an idea of an infinite and perfect being. So sinasabi doon na instinct sa tao, okay, na merong mas higit sa kanya, okay, merong mas perfect sa kanya, infinite, kaysa tao. So, yan po ang tinatawag na ontological argument. Okay? So, na normal sa tao na magsasabi na meron pong mas superior sa akin. In fact, organizational speaking, ay makikita po natin yung reflection noong ontological argument. Okay? Na may mga, for example, sa PNP, sa AFP, may mga superiors. Okay? Yung pong mga privates at mga lower ranks. So, ganun din po ang sa ating argumento patungkol sa pagkakaroon ng isang Diyos. That we have an infinite and perfect being, and that is only God. And number 5 is the moral argument or anthropological. Anthropological. Number 5 po, next slide. Okay. The Greek word anthropos meaning man. Man's nature with its urges and aspirations points to a personal ruler. So man has an intellectual and moral nature, hence his creator be an intellectual and moral being, a judge and lawgiver. So makita po natin dito yung moral argument, ito po yung merong pong na ang tao kapag tayo po ay nagkasala, kapag tayo po ay sumimplang, okay, normal sa kanya na may takot at magsabi na konsensya ako okay, nagkasala ako pagagalitan ako nito okay, sapagkat sa kanya kapatid, okay, ay nature sa kanya na meron pong mas higit sa kanya at ito po ay magbibigay sa kanya ng hukom or nagbigay sa atin ng mga laws. Okay? And if we go back to the Old Testament context, of course, the making of the 10 Commandments, okay, ay nagbibigay sa atin ng isang patotoo na sa moral argument na meron pong isang Diyos na that will give a judgment to us if we violate the law, okay, na kanyang ibinigay. So man's life is regulated by conceptions of right and wrong. So he knows that there's a right course of action to be followed and a wrong course to be avoided. Okay? That knowledge is called conscience. Yan po yung sinasabi ko kanina. Kaya tayo nakukonsensya sapagkat merong isang lawgiver, merong isang judge, bigyan tayo ng verdict kapag tayo po ay nagkasala and will give us punishment. So, number 6, Pastor Hope. The argument from history. Let us look from the argument from history. Number 6. Next slide, please. Okay. So the argument from history, ito po yung the march of events in the world history gives evidence of an overruling power and providence. So, makita po natin dyan sa kasaysayan, okay, ng kwento mula pa nung una, especially from the book of Genesis until today, ay nagpapatunay na meron talagang
Diyos na siyang nangangasiwa na may kapangyarihan at pagbibigay ng lahat-lahat ng kailangan ng tao. So kaya sabi ng salita ng Diyos, kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen. Diba? In John chapter 15, verse 5, without me, you can't do nothing. In James 1:17, every good and perfect gift, sabi doon, ay binigay ng Diyos, ng Ama nating nasa langit. So, nangyari yan at mapapatunayan natin yan sa mga kwento. Okay, sa Israelites, sa kanilang mga journeys during their lives in the wilderness, doon sa pamamahala ng King Pharaoh, at nakita po natin yung pong pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos during that time at pagtugon ng kanilang pangailangan hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Okay, di ba? May mga patotoo po tayo, may pangailangan, may matinding pagsubok, may matinding sitwasyon sa karanasan ng ating buhay, and then when we pray, okay, at meron pong mga nangyari at yun po ay kagagawan ng Diyos. So, yan po ay isang patotoo. Not just only a testimony, but a story that there is a powerful God. Number 7, the argument from Scripture. Next slide, please. So the argument from Scripture, the Bible is competent testimony. Asserts, assumes, It asserts, assumes, or declares that the knowledge of God and declares that the knowledge of God is universal. So in Romans chapter 1, verse 19 to 21, pakibasa po, and then 28, verse 32, and chapter 2, verse 15. Tingnan natin ang mga bersikulong ito na sinabi mismo ng salita ng Diyos that there is God. Sige po, sino po yung nakahanap? Hindi po, Pastor, ako po. Sige po. Dito po sa Romans 1:19, sabi po dito, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. 21. Diretso po ng 21, Pastor. Yeah, 21. Hanggang 21. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. 21. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay ng walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 28 po. 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Verse 32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Okay, so dyan sa mga bersikulong yan, makita po natin na sinabi mismo ng mga bersikulo na merong Diyos. Okay, that exists, pero maraming tao nga ang hindi naniniwala, maraming tao na instead na ang Diyos na totoo ang kanilang sambahin, instead na ang Diyos ang sambahin ay ang ginawa ng Diyos. Okay, kaya nagkaroon po ng
ka ignorante doon sa kanilang ginagawa tungkol sa Diyos. So, makita po natin dyan na no book on earth has been widely embraced as a message from God. So its popularity remains throughout its opponents and the skeptics' attacks against it. So, ang Biblia talaga, the Bible itself, from the first book and from the first verse, okay, until the last book of the Bible, okay, nagsasabi na may Diyos. Okay? At ang Diyos na ito ay mayroong ugnayan sa kanyang mga nilikha. So dahil sinasabi ng Bible ito, hanggang ngayon, ang Bible ay tinutuligsa. Okay, di ba? Hanggang ngayon, tinutuligsa po ng mga skeptics, okay, yung mga atheists, at iba pang mga grupo ng mga tao, mga magagaling, ay tinutuligsa po nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Which is, yan din po talaga ang unang tool ng kaaway. Okay? If we look at the book of Genesis during the temptation of Adam and Eve, okay? Okay? Naniniwala si Satanas na mayroong salita ang Diyos, pero ang ginawa niya ay kanyang binigyan ng konti lang naman na pagkakamali doon sa totoo. Okay? So makita po natin doon na hanggang ngayon tinitira. At meron pong isang atheist noon, ang sabi niya, many decades ago, at ang tawag ng hostile na taong ito, makasalang taong ito ay si Voltaire. At sabi niya, 100 years from now, sabi niya during his time, ang Biblia ay phase out na sa buong mundo. Mawawala na ang Bible sa buong mundo. Okay? Sinabi niyang ganon. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin ang Bible. And you know, after his death, namatay si Voltaire, yung kanyang mansion ay ginawa pong printing press ng Bible. Okay? So yun nga po, yung Gideon, if you know the Gideon Bible, yung blue na maliit, di ba? Yung unang pinamimigay noon, doon po ang unang printing ng Gideon Bible. Doon sa mansion ni Voltaire na nagsabi na hindi na naniniwala sa Bible at sabi niya 100 years from now, sinabi niya gano'n nung buhay siya, ay wala na ang Bible sa buong mundo. Pero hanggang ngayon, ang Bible is the number one at malakas na nabibinta ngayon sa buong mundo. So the argument from Scripture, Dr. W. Albright, sabi niya, the renowned archaeologist writes, okay, next slide po, Pastor Hope. Nothing to disturb the religious faith of Jew or Christians has been discovered. Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details and has brought increased recognition of the value of the Bible as a source book of history. Next slide po. Okay? So yan pong sinabi ni Dr. Albright. Okay? Na ang Bible hanggang ngayon ay source of history. No other book compares with the Bible for elevated moral, okay, and spiritual teaching. It never ceases to speak with power and healing to the deepest problems of the human soul and spirit. So the argument, okay, from Scripture ay napakatindi na nagsasabi merong isang Diyos, buhay, totoo,
at meron siyang ugnayan sa kanyang nilikha. So those are the arguments, okay, of his existence, okay, na nagpapatunay that God exists. Okay, so at this moment we'll have a break, 5 minutes break. We'll go back at 8 p.m. for his revealed character. Okay, so kung tingnan po natin ang Bible, may mga pangalan sa Bible na nabanggit na merong ibig sabihin, may meaning. Dahil yun po ang katangian at ginagawa po nila kagaya ng ating Panginoong Diyos. So, for example, Jehovah Jireh, okay, ang ibig sabihin, God is our provider. So, yung pangalan ng Diyos, hindi lang as in pangalan, merong pong kapangyarihan doon, merong pong nagagawa ang kanyang pangalan. So, common scriptural names of God. Elohim. Okay, Elohim. Next slide po. Translated God. Translated God. Okay? The Creator God, the plural form signifies fullness of power and foreshadows the Trinity. So yung word na Elohim and the Hebrew context, especially in the book of Genesis, in the beginning God created. Yung God doon, okay, ay Elohim in the Hebrew context, okay? So the Creator God. So yung Elohim ay plural form. Okay? That signifies power and foreshadows the Trinity. That's why we believe in Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga sabi doon ng Diyos, let us make man in our own image. Diba? As. Yung as is a plural form. Eh, hindi niya sinabi yun. Sabi niya, let us make man in our own image. So, God signifies and foreshadows the Trinity. Jehovah, translated Lord. The Creator God does not stand aloft from his creators in assuming his relationship. Reveals himself as Jehovah. Reveal himself as Jehovah. The Jehovah or Lord ay ang ibig sabihin na hindi malayo ang Diyos. Hindi kagaya nung sinabi ng mga atheist sa Psalms na nabanggit natin kanina, that the fool hath said in his heart, there is no God. Nang ibig sabihin, merong Diyos pero hindi natin maabot. Merong Diyos hindi natin pwede tawagan. Merong Diyos hindi natin pwede lapitan. Merong Diyos hindi niya tayo malalapitan, hindi niya tayo matutulungan. Okay? Pero ang word or ngalan niyang Jehovah, his name Jehovah, ay pinapakita dito na hindi siya malayo at hindi siya na siya po ay pwedeng lumapit sa atin, pwede tayong lumapit sa kanya, pwede niya tayong matulungan. Kaya the covenant God. So mapansin po natin dito that Jehovah comes from the verb to be, and it includes the four tenses of that verb, past, present, and future. Means he who was and is to come. In other words, Jehovah means the eternal one. Okay? The eternal one. So makita po natin dito na yung siya makakalapit sa atin, makakatawag tayo sa kanya,
siya ay makikinig sa atin. Jehovah. Kaya what God does for His people is expressed by His names. So let us look at this. The next slide po. Ito po yung Jehovah. Ibig sabihin ng Jehovah. Jehovah Rapha, the Lord heals. Exodus 15 verse 26. Pakibasa po. Kung meron kayong Bible dyan, I want you to have your own Bible at your side every time we have our class para tingnan natin yung mga bersikulo. Jehovah Rapha. 26 po. Sige po. Ibasa po yung may Bible na at nahanap na niya. Anong sinabi ng Exodus 15 verse 26? Sige po, Pastor Sandy. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinapadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Okay, akong si Yahweh na inyong manggagamot. So the word Jehovah Rapha, akong si Yahweh na inyong manggagamot. Okay, so yung kanyang pangalan is not just only a name, but Manggagamot. is expressed by doing the healing sa ating mga karamdaman. Jehovah Nisi, the Lord our banner. Exodus 17 verse 15 to 16. Pwede po. Exodus, sige po. Brother AJ. At si Moses ay nagtayo ng isang dambana at tinawag niya ang pangalan nito sa Jehovah Nisi. At sinabi niya, sapagkat ang kamay sa Panginoon ay nasa ibabaw ng trono ng Amalek magpakailanman. So the Lord our banner, siya ang ating dambana. Okay? Sa labanan, kapag panalo ang isang mandirigma, ay nagtatayo po ng banner that express victory. Okay? So, the Lord our banner. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Judges 6:24. Sige po. Kung Ito po, sino po Pastor. yung may Bible dyan, sige po. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiser. Okay, the Lord our peace. Siya ang ating kapayapaan. So, Jehovah Ra, the Lord my shepherd. Psalms 23 verse 1. Okay, nung sabi doon, the Lord is my shepherd, I have everything I need. So, Jehovah Ra, the Lord our shepherd or my shepherd. Jehovah Chidkeno. Jehovah Chidkeno, the Lord our righteousness. Jeremiah 23 verse 6. Pakibasa po. Sige po, sino po yung nakahanap? Jeremiah 23 verse 6. Ako po, Pastor. Sige po, Pastor Orland. Jeremiah 23 verse 6. Magiging ligtas ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katuwiran.
Amen. Okay, si Yahweh ang aking katwiran or righteousness. The Lord our 22:14 ng righteousness. Genesis. Jehovah Jireh. The Lord who provides. Genesis 22 verse 14. Okay. Genesis 22 verse 14. Pakibasa po. Thank you. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon. Sinasabi niya ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay nakalaan. Okay, si Yahweh na siyang nagkakaloob. Okay, actually ang setting diyan ay nung inoffer po si Isaac ni Abraham, and then God provided a ram during the time. So tinawag po yung lugar na yon, the Lord is there. Ezekiel 48 verse 35. Sige po, pakibasa po. Basahin ko na po. Ang lapad ng lungsod ay Ezekiel 18. 48:35. Apo. Brother AJ? Ezekiel 48 verse 35. Ang lapad ng lungsod ay 18,000 cubits. At ang pangalan ng lungsod mula sa araw na iyon ay Jehovah Shammah. Ang Panginoon ay naroroon. Okay. Ang Panginoon ay naroroon. Kahit napakalapad yung sukat ng lugar na sinukat po, ay dineklara na the Lord is naroroon. So ito po yung mga Jehovah na Yahweh. tawag sa ating Panginoong Diyos. And of course, napakasikat ito sa mga Jehovah's Witnesses. Okay? So the word Jehovah is not only for those groups. Okay? Ang Jehovah ay, ito po ay biblical name. Okay? Or Hebrew name ng Yahweh. ating Panginoong Diyos, na siyang naghahayag kung ano siya, sino siya, at ano ang kanyang mga ginagawa sa kanyang nilikha. So from this Jehovah, Ra, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Ra, Jehovah Chidkino, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. Okay. At nandito po yung mga ibig sabihin: our shepherd, the Lord our righteousness, the Lord who provides, the Lord is there. So, dito po, isa po dito sa mga Jehovah's na ating nabanggit ngayon, naranasan nyo ang Jehovah. Ano po yun? Pwede ba kayong mag-share? Okay. Isa sa mga ito upang lalong naragdag, lalong na Wala na. Ito nakabit pa din. nawala na. Yan. Okay. Yan. Wala kayong nag-click. So, Linko, from this Jehovah, balik po yung slides pa Jehovah, yung papa sa Jehovah.
Letter B. Okay, come this Jehovah, meron po ba kayong naranasan dito naranasan dito? And pwede po kayong mag-share patid. Okay? Ano? Meron po ba? Si Pastor meron eh. Takot sa kanyang mukha. Mukhang lahat ay naranasan niya. Magbigay Basta sabi po. saan po ba dyan ang naranasan mo buhay? Jehovah, na nabanggit natin ngayon na title or names of God, okay? Meron po ba kayong isa dito na naranasan? At pwede ba rin share? Sa akin po, Pastor, yung Jehovah Jireh, yung the Lord Okay. who provides. Kaya po nga nasasabi ko po dito sa amin, hindi na mahirap sa akin na magkaloob o magbigay ng buhay kasi napakarami na nang binigay ng Lord sa amin. Kung ako po ay mag-testimony, napakahaba. So, yung short lang. opo, Isa lang. isa lang po na talagang provide sa amin ng Panginoon yung pagpasa ng kambal ko sa kanilang exam nung sila po ay nag-exam ng professional license nila sa mechanical engineering. Yun po talaga ay habang nag-exam po sila, yung Saturday, Sunday po nila, nandoon pa po sa seminar noong time na yon. At yun po talaga ang pinagpipray ko tuwing umaga na ang Lord ay loobin na sila po ay makapasa ng isang take lang nila. At ibinigay po yan sa amin ng Panginoon. Sabay po silang pumasa ng board exam. Nagpapasa. Malaki yung application. So, sino sa inyo kapatid, isa di sa Jehovah na merong kanasan? So, ito ay totoo. Jehovah Jireh, the Lord provides. Okay, baka may pong gustong what did si para John Kabilya, meron. Okay. Wala po, Pastor. Short story. Okay, lokain nyo. Maliban kay Pastor Joe. No, wala po. No, wala. Anong wala pa sa so, minsan ang dilemma sa no? Mihina yung signal natin. Anyone from the floor? Si Pastor Roel Malyari? Meron ba dito sa mga Jehovah's na nabanggit natin na naranasan mo? Pwede mo bang i-share? Sige po, you are free to share yung pong inyong life experience
dito po sa express names of God, Jehovah. Okay, Rapha. Ito po ay isa sa mga Jehovah's na naranasan ng aking katan. Okay, there was a time na nahirapan akong umihi. Okay, at yung aking puson, nahirapan akong umihi at nasa isip ko noon baka may problema na yung kiko. And then, ang ginawa ko kapatid, dahil sabi ko, Lord, ayaw kong ma-hospital, sabi ko noon, ayaw kong maganan, pumunta ako sa loob ng church, okay, and nag-pray po doon. Okay, nag-pray po doon sa loob ng church. Sinabi ko, sakit yung puso ko, masakit yung likod ko, hindi ako masyadong nakahihi. Okay, and then parang po, para gano'n, Panginoon. And pray ako kay Lord. Sabi ko, ayaw ko hospital. Kaya mo ba? Sa bahay mo, Lord, what ba? Hospital. Ang para ng hospitalization ngayon. Sabi ko ganun, Lord, sinabi po niyo dito, I claim mail verse about healings. At binanggit ko nga sa kanya yung mga nangyaring healings during his earthly ministry. Okay, nabit ko sa kanya na during mga college na aming ginawa ay naroon ng healing. Sabi ko sa kanya, nag-peppered na ibang sakit ay galing siya. Kaya kung may sakit, may nararamdaman, pagalingin mo rin, sabi kong ganon. So while I was worshiping and praying unto the Lord, asking for the miracle, napansin ko kapatid while I was worshiping that name, nung nawala yung sit na ko sa aking kapan. Then lumayo po ako at isang Masaya. and then totally nawala yung sakit. Alin Okay, ka? masasabi ko, our God is Jehovah. Bakit kayo nararamdaman ngayon? Kasi natin Diyos na pinag-aaralan ngayon ay isang Diyos na kaya niyang pagalingin ang iyong katawan. Is God. So yun po ang aking karanasan na pangalan Jehovah Rapha. Karon pa ba pag-share ng kanyang patotoo sa isang mga Jehovah's na pangalan? Title ng ating Panginoong Diyos. Huwag po mahiya. Alam ko naman kayo naranasan mo sa ating Panginoong Diyos. One of Jehovah's. Peace. Kung po sa salita at share ng kanyang sabing ito. So, saving, I don't know if you everything that we have discussed already from the start, and then want to reflect the action sa buhay niyo bilang mga anak ng Diyos, sa buhay niyo bilang Kristiyano, and buhay niyo bilang mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos, buhay niyo bakit doon sa inyong fish ngayon or na hinawa niyo sa trabaho ngayon. Okay? You have to review everything that we have discussed and look at the way God deals with you. Okay?
And I believe habang tinitingnan nyo po ang lahat ng ito, okay, alam ko na meron pong gagawin Panginoong Diyos sa buhay ninyo. Kaya next meeting po natin, yan po ang inyong i-share. Okay? Kung saan po dito doon sa nabanggit natin at pag-aralan na natin, especially mga arguments, okay, and then especially sa mga Jehovah's, and doon sa bakit napalaga nag-aralan po natin ang theology. Okay, so please review and more learnings ninyong makuha kapag for us to continue to study. Natagal na natin pag-aaral po. Kapag balik mo ay panibago at dagang at karunan ang ibibigay ng Diyos sa bawat sa atin. So, hanggang lang tayong gabi. Okay? And thank you much sa inyong pakikinig. Sana marami tayong matutunan as we continue to have our class. Thank you for the sharing. Thank you for your presence.